Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili, pabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo, kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, kung harangin aking dinadaanan, ako'y sisigaw ng todo at kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ang iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot, pero kailanman di ako magpapasago. Huy sisigaw ng todo, magkasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala, siguraduhin mo lang. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Apostolic Faith laban dito sa Catholic Church mga kapatid. March 6, 2024, Wednesday, alas 8:05 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan nila ay hindi Diyos ang salita na nahayag sa laman. Affirmative natin si Joey ng Apostolic Faith, negative naman si Brother Noel Perfecto ng Catholic mga kapatid. So ang ating rules ng debate, standard rules ng Russia TV mga kapatid, at meron tayong set up ng debate, 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong. Same din sa ating rebuttal, meron tayong 10 minutes at 7 minutes na second cross. At final conclusion, 5 minutes, mauuna ang negative, mahuhuli ang affirmative. At ang ating rules mga kapatid ay rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. At kung tutigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya
ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya na nilatag niya yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, rule number 7 natin, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection lang at hindi na susundan ng sunod-sunod na objection. At meron tayong bagong rule mga kapatid, isang clarification lang din bawat question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa mga pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga nakasanayan ng pagmumura at out of topic syempre. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi po pinapayagan yung may tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Bro? Hello. Yan. Yes. Okay, medyo napuputol ka bro ha. Parang medyo nawawala sa atin yung nagpuputol-putol sa atin yung napuputol ka din sa Ewan ko lang akin. kayo sa inyo. Napuputol ka sa akin. Oo nga, sa inyo. Okay. So, tingnan natin yan bro, Joey ha. So, sumasang-ayon din ba ang ating negative sa nabanggit? Yes, Brother Rasha, sumasang-ayon po. Ayan. So, before natin simulan ang ating debate, shoutout muna sa halos 30 na live viewers natin mga kapatid at dumadami pa. Gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga manonood at ano yung konting preview sa inyong patutunayan ngayon at syempre kung ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So, unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Hello everyone, my name is Brother Joey Sulayaw. Dito po sa tagpong ito mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titindigan. According to John 1:1, hindi lang ito kundi ang 14. So ito lang ang magiging flow ng argument namin. And then inaasahan ko ang magandang pagtatalakayan. It's not about debate, pero ito ay patungkol sa pag-aaralan sa Biblia. At inaasahan po natin na magiging maayos ito mga kaibigan. At atin po ditong patutunayan hindi ang salita ng Diyos ang nahayag sa laman. Ayan, kundi ang mismong Diyos ang nahayag sa laman. So, yan po ang ating patutunayan at maipapaliwanag din naman po natin. Okay mga kapatid, at dako naman tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka kapatid. Okay. Ito po si Noel Perfecto ng Catholic Church at titindig tayo as negative dun sa tindig ni Brother Joey na hindi raw yung verbo ang Diyos. At siyempre, ito po ay letra por letra po na nababasa natin sa John 1:1. So, inaasahan natin ang burden of proof ay nasa affirmative. At titingnan natin ang flow ng ating debate kasi medyo technical talaga yung stand ni Brother Joey. Thank you so much po. Okay mga kapatid, at yan yung po yung ating mga debatista. So please share yung ating live streaming ngayon dahil kakaiba po itong topic na ito. Actually this is first time na madinig ko at medyo nagulat din ako dito mga kapatid dahil sa lahat sa tagal ko mga kapatid ngayon lang ako nakapag-topic ng ganito kumbaga. So I am very excited sa affirmative kung paano ito itatayo at syempre kung paano din gigibain ng negative mga kapatid. So you can comment yung inyong reaction mga kapatid at tingnan ninyo kung paano ipapahayag ng bawat isa yung kanilang
pananampalataya. So shoutout muna kay Aladin Gregorio, shoutout sa iyo lagi bro, kay Aaron, kay Mark, shoutout sa inyong lahat dyan. At ito na, sisimulan na natin ang ating debate. Ang inyong time ay makikita nyo sa inyong taas ng screen. 10 minutes para sa iyong unang pagpapahayag, Brother Joey, ng Apostolic Faith. Your time start na. Ng ating Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Okay, so hindi tayo mag-aksaya ng oras. Hello? Hello bro, dinig ako? Okay. So hindi tayo mag-aksaya ng oras mga kapatid, maiksi lang ang ating time. So paglilinaw po, ano man po ang inyong maririnig mula sa akin, ay labas po dito ang organization sa aming pag-aaralan. Ano po, ito ay base lamang sa sukat ng aking kaunawaan, base po sa aking pag-aaral sa Biblia. Alam ko na sa mga tagpong ito ay marami talaga ang napapaisip at napapatanong no sa akin, even mga ibang oneness, ayan, dahil sa paksang ating titindigan na hindi Diyos ang salita na nahayag sa laman. Well, sa bagay na ito ay ipapakita po natin na hindi kailanman sumusuporta sa doktrina ng Trinity ang John chapter 1 verse 1 and 14. Ano po, kundi ito po ay malinaw na pagpapakita sa nag-iisang Diyos na nahayag po sa laman. Okay? So, akin pong ititindig, mga kaibigan, na hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita, no? Na tinatawag na logos, word, verbo. Okay? Which means divine expression of God to express Himself. According to John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, nang pasimula ay nandoon na ang plano ng Diyos o ang kaniyang salita. Ibig sabihin, ang Diyos ay walang sinasalita na hindi nagmumula sa kaniyang plano. Kaya nga, sinasabi na ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. John chapter 1 verse 3 and Colossians chapter 1 verse 16. Kaya mali po na iisipin ng mga kaibigan natin Trinity na existido na ang anak sa Old Testament. Kundi plano pa lamang, no? Plano lamang po ang naroon, which is ang tinatawag na logos. Pagdating sa John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. Okay? So sa Strong G 1096, kung titignan po natin, i-check natin sa Greek word, ang made dito is tinatawag na genomai, which means to become, come into being. Ibig sabihin, from nothing to something, from spirit into manifestation, no, in the flesh. Kapag sinabi natin come into being, ito ay nangangahulugang ang pagkakaroon o pagbuo ng isang bagay o kaganapan. Tumutukoy sa proseso ng pagiging aktwal o pagkakaroon ng isang bagay mula sa wala. Kaya ang tanong, pinasisinungalingan ba natin ang talatang John chapter 1 verse 1 and 14? Hindi po. Bagkos ay atin pong inuunawa ang talata sapagkat alam po natin na ang salita ng Diyos ay hindi Diyos, kundi mayroon pong iba't ibang katawagan diyan base sa context. Ano po, mamaya ipapakita natin yan mga kaibigan. Tandaan, ang atin pong Diyos ay walang pinagmulan. Samantala ang logos o salita ay mayroong pinagmulan sapagkat ito'y mula sa plano ng Diyos. Kaya ang logos ay hindi maaaring maging Diyos. Ngunit malinaw na ito ay mula sa Diyos. Kaya mapalogos man yan, mapaimra man yan, o mapadabar man yan, ang tatlong ito na plano o salita o sinasalita ng Diyos ay hindi maaaring maging Diyos. No? Sapagkat hindi nga kailanman naging Diyos ang salita, kundi iyan ay tinatawag lamang na divine expression ng nag-iisang Diyos o tinatawag na banal na kapahayagan ng nag-iisang tunay na Diyos. Amen. Kaya ang John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, ito ay pumapatungkol sa creation o plano ng Diyos, patungkol sa mga bagay na kaniyang paghaharian. Na sinasabi sa John chapter 1 verse 3 to 4, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So ito yung plano o logos ng Diyos. Okay? Pagpaplano patungkol sa mga bagay na kaniyang paghaharian. Kasama ba dito ang mga tao? Yes po. In Him was life, and the life was the light of men. No? Kaya kung may pinagmulan sa makatuwid, hindi ito tinatawag na Diyos.
kundi ito ay tinatawag na holy thing. Kasi nga sa Trinity, meron tinatawag na God the Son. Okay? Salungat naman ito sa atin sa Biblia. Okay? So according to Luke chapter 1 verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, ano sabi? That holy thing which shall be born of the shall be called the Son of God. So what is the holy thing? We know that the Holy Spirit, no, is not a thing and cannot be born. Therefore, it is clear that what is referred to as the holy thing is the reality in the flesh that will be born. Hindi maaari na ipanganak ang espiritu. Walang ganoon. Kailangan mahayag mo na sa laman para maipanganak. Okay? So dahil ang holy thing na ito ay ang plano ng Diyos sa makatuwid ay ang logos na sinalita ng anghel, no? Ang patungkol sa plano ng Diyos, kahayagan ayon sa laman. Kaya dito napapasok ang tinatawag na mystery of the godliness in 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Now, sinong God ito? May tukoy eh. Wala naman ibang God na sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kundi ito ang Diyos ng Israel na nagmanifest in the flesh. Great mystery. Okay? Kaya nililinaw po natin kung alin ba talaga ang nahayag sa laman. Kung ito ba ay ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita. Since ang logos ay ang God's expression from G3004, something said including the thought, tinatawag itong the divine expression patungkol sa Kristo. Okay? Sapagkat ang ibig pakahulugan ng John chapter 1 verse 1, ito ang sinalita ng Diyos noong una patungkol sa Kristo, which means divine expression ayon sa definition ng logos. John chapter 1 verse 1, G3056, na isisilang ng isang babae according to Genesis chapter 3 verse 15, katuparan ng Galatians chapter 4 verse 4, God's plan. Okay? Sa Biblia, maraming words, Brother Joey, paano yan? No? Ang binanggit, hindi lamang ang John chapter 1 verse 1, ngunit mayroong mga pakahulugan, no? At kabilang na dito ang tinatawag na dabar and imra. Okay? Like for example, ang word na nabanggit sa Matthew chapter 15 verse 23 and Mark chapter 2 verse 2 ay iba sa word na nabanggit sa Genesis chapter 1 verse 15 at sa word na nabanggit sa Matthew chapter 4 verse 4. Okay? Ang word sa Matthew and Mark, tinatawag iyan na logos. Idea, thought, divine expression. So dahil iyan ay tinatawag din na logos, ibig bang sabihin, Diyos na rin yan? Hindi po. Ano po? Ang word naman sa Matthew chapter 4 verse 4, tinatawag na imra, an utterance, a thing is spoken, a word or saying of any kind of command, report, a thing, promise, etc. Then, ang word sa Genesis chapter 15 verse 1, tinatawag na dabar, means speech, word, at ginagamit as act, advice, affair, answer, etc. Okay, so iba-iba ang word base sa context at diwa. Tayo naman kasi hindi lang tayo basta nagamit ng mga Greek translation, kundi pinagbabatayan pa rin natin ang context sa Biblia. Dahil maaaring tama ang paggamit mo sa Greek, pero kung mali naman ang pagkaunawa mo sa context, so hindi pa rin uubra. Kaya nga, hindi ko mo sinabi sa John chapter 1 verse 1, and the word was God, is absolute. Iyon na agad yun. No? Kailan pa naging Diyos ang salita ng Diyos? Kaya kung hindi mo uunawain, lalabas na itong isang mong Diyos na salita ay nagmula doon sa isang Diyos na may-ari nitong salita. Okay? Kasi nga, ang logos nagmula sa Diyos plano, no? Na sinasalita tulad nito. Magkaiba ang kahulugan ng logos, dabar at imra sa iba't ibang konteksto. Dahil ang logos ay nagmula sa Greek at madalas na tumutukoy sa reason o kaisipan, divine expression. Ang dabar naman ay isang Hebrew term na may kahulugang salita o mensahe. Samantalang ang imra ay mula sa Greek at nangangahulugang special o particular na salita o mensahe mula sa Diyos. So, same divine expression pa rin, no, sa magkakaibang context sa Biblia. Kaya sa Biblia, hindi ko muna nakabasa tayo ng ang salita ay Diyos, ay ipagpapalagay na agad na sa sentidong kaunawaan na ang Diyos literally nagsasalita at ang kaniyang salita ay Diyos din. Samantalang nagbigay tayo ng matibay na ebidensya kung paano dapat nating uunawain ang John chapter 1 verse 1 and 14. Kaya dito ay atin pong pinapaalam sa lahat na hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita ang nahayag sa laman
sa pamamagitan ng kaniyang salita, which means divine expression, logos, to express himself. Okay, thank you, Mr. Moderator. Okay. Okay, so dyan mga kapatid, natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Brother Joey ng Apostolic Faith. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, Brother Noel Perfecto ng Roman Catholic. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, thank you, Brother Rasha. Unang tanong ko, Brother Joey, ang verbo ba at or divine expression na binabanggit natin, siya ba ay eternal, yes or no? Okay, siya ba ay eternal? Yes. Ang logos, ang word, ang verbo? Yes, it is the verb. Kasi ano to, hologos to eh. Identification to of a certain person. Ang tanong ko sa iyo dito, bro, may definite article to, hologos to eh. Okay, Hindi lang okay, basta logos to eh, hologos eh. Ang tanong ko sa iyo, is he eternal, yes or no? Okay, eternal ang plan ng God. Yes, eternal ang plano ng God kasi nga kapag sinabi mo logos, ito ay pumapatungkol sa plano at hindi po pumapatungkol ito sa theos. Next question. Okay, next question natin, ang sabi dito, and the word was with God. Tapos sa verse 2, ang sabi dito, he was in the beginning with God. Magkasama ba, ito ang tanong ko, sino yung he? Sa verse 2, he was in the beginning with God. Sino yung he? Yung pronoun, personal pronoun, na he, sino? Pakiklaro lang po, Mr. Moderator, time kasi stop. kung Apo. Okay, anong clarification, bro? Opo, kung ang John chapter 1 verse 1, ang pinatutungkulan niya po sa kanyang tanong, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Gusto ko lang iklaro kung yun po ba ang naka-address sa inyong tanong, Sir Noel. Bro, yeah, ika-clarify mo. Okay, ang clarification ko dito sa verse 2, meron ditong personal pronoun na he, third person, he. He was in the beginning with God. Sino tong he? The Father or the Son? Okay. Bro, Joey, ready ka nang sumagot, bro? Sino daw yung he? Okay. Okay. Kung mayroon mang pinatutungkulan, ano po, kung sino ito, alam naman natin ang logos ay hindi naman ito Diyos. So ang pinatutungkulan dito is yung pinagmulan ng plano, which is ang God the Father in Old Testament. Okay. So ibig sabihin mo, okay, next question ko, ibig sabihin mo yung he, kasama niya ang Diyos, yung God the Father, kasama niya ang Diyos sa Old Testament. Yan, ito yung sinasabi mo ngayon. Ayon sa yung sagot. Okay. Opo, Sir Noel, ganito po kasi, ang Diyos po kasi sa Old Testament, wala po talaga siyang kasama kahit sa kanyang creation. Oo. Teka, hindi ko po marinig. Mr. Moderator? Dinig ka, bro. Hindi, si Sir Noel kasi parang ano. Ang ano niya yan, sa ano niya yan, bro, sa camera, medyo nagde-delay yung camera niya. Pero, okay naman yung sa boses pa. Okay. So, yun yung sinasabi ko na ang Diyos sa creation wala po siyang kasama na other God. So, kung may pinatutungkol naman doon na he, iyon po ay ang pinagmulan po ng plano, which is ang God the Father in Old Testament. Next question. Okay, i-time stop ko muna to ha. Bro Noel, pwede pang mag-reconnect ka muna, bro? Reconnect ako? Oo. Sige. Sige. Yung video mo kasi nagde-delay. Ganun ba? Okay. Reconnect ako, bro. Sige, bro. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live habang hinintay si Brother Noel Perfecto ng Catholic. Ang topic ngayon ay patungkol dito sa hindi Diyos ang salita na nahayag sa laman. Affirmative natin yung tinatanong si Brother Joey at negative si Brother Noel Perfecto ng Catholic, mga kapatid. Okay na ako, Brother Rasha. Ayan. Ano na siya. Bro Noel, next question, bro. 4 minutes and 32 seconds. Okay. So, ayon sa sagot mo sa number 2 question ko,
yung he was in the beginning with God, yung he doon sa verse 2, nagpapatungkol sa Ama. Yes or no? Yes po, kasi po meron na lang naman na isang Diyos sa Old Testament. Wala naman talagang existidong gadasan sa Old Testament. Kaya kung ipinagpapalagay niyo po na itong logos na ito mula pa ng pasimula, nandoon na ang gadasan, hindi po, kasi po yan po ay plano ng Diyos. Patungkol din po yan sa creation. Patungkol din po yan sa pagkahayag-hayag sa laman. Okay. So ina-affirm mo, itong Father, kasama niya ang Diyos. So dalawang persons to, ano? Sabi, he was in the beginning with God. May pros dito pros eh. Pag sinabi mong pros, side by side or face-to-face relationship, ina-affirm mo na yung Father tsaka yung God magkaiba. Magkaibang person. Kasi sabi dito, he was in the beginning with God. Siya'y kasama ng Diyos sa pasimula. Ina-affirm mo ba na magkaiba? Magkaiba. Wala po akong ina-affirm na na ganyang klaseng pagkaunawa, kasi nga po naniniwala lamang ako na mayroon lamang iisang persona ang Diyos, at iyon po sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Spirit is not a person. Next question. Oo. Hindi ako nagtatanong sa paniniwala mo, Brother Joey. Ang tanong ko dito, bro, ayon sa nakasulat, bro, ang sabi dito, he was in the beginning with God. May pros. Naniniwala ka ba dito sa Grego na may pros? Ibig sabihin magkasama. Magkasama. Yes or no? Okay. Hindi ko po ina-affirm ang inyo pong sinasabi na magkasama, kasi nga wala nga kasama ang gadyaan. So, dito tayo nagkakatalo sa pagkaunawa natin diyan, dahil ang God ang mismong nagplano. Yung kaniyang plano, hindi po yun yung other God na nahayag sa laman, kundi pagpaplano po ito patungkol po sa kahayagan ng laman na mismong nagplano. Next question ko, Brother Joey. Ina-affirm mo ba na dito sa Greek, ang sabi dito, proston theon, kasama ng Diyos. Ina-affirm mo ba na meron talagang word na pros dito sa Greek, John 1:2? Meron talaga, yes or no? Wala pong talata. Yes, wala pong talata diyan, Sir Noel, patungkol po sa prostontion. Wala pong problema diyan. Ang problema po dito is masyado ninyong niliteral yung pagiging magkasama ng Diyos at ng Diyos anak. Wala naman po kasing Diyos anak sa Old Testament. Next question. Mag-ano muna ako Brother Rasha, mag-objection. Objection. Time's up. Kasi nabanggit niya na pinipilit ko yung Diyos anak do. Wala akong binabanggit na Diyos anak eh. Wala ako. Yun lang ang objection ko. So, okay, I think ganito. Ina-analyze ko yung objection mo patungkol doon sa pagsagot ni Brother Joey na binabanggit niya yung anak. Ngayon, Bro Joey, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Counter objection ako. For clarification, kasi Sir Noel, doon pa rin po yan ang tumbok ng inyong pagkaunawa, kasi nga ayon sa inyong pagkaunawa, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay magkasama. Wala namang ibang kasama ang Diyos Ama doon base sa inyong unawa, kundi ang Diyos Anak. So yan po ang bagay na tinututulan ko. Doon pa rin ang tumbok. Okay. So magde-decide muna ako dito sa sagot ni Brother Joey, Bro Noel. Para kasi sa akin, sagot niya kasi yun, at I know hindi ka tutol ka doon, pero doon ka na lang sa time mo magpaliwanag pa, kumbaga. So okay naman yun, valid answer naman yun. Bro Noel, tuloy ka lang sa pagtatanong, bro. 1 minute and 31 seconds. Okay, sunod kong tanong, Brother Joey. Itong pros, sabi sa Greek lexicon 43:14, sabi dito, advantageous for at local proximity towards or with, magkasama. Inaamin mo ba dito sa Greek strong concordance na walang sinasabi ditong self kung hindi may kasama pag sinabing pros? Yan ang tanong ko, bro. Ano yan? Okay. Categorical.
Okay, ang ipaliwanag ko na po yan kanina sa presentation ko na ang kasama diyan ng Diyos ay hindi po ang other God, kundi ang plano po. Kasi po meron nagplano eh. So kung meron nagplano, meron pong plano. So ibig sabihin, hindi po hiwalay sa kanya ang plano, kundi yung tinatawag na logos, which is yung thought, divine expression, sumasa Diyos po yun. Yun po yung tinatawag na sumasa Diyos at hindi po yung Diyos mismo na sumasa Diyos pa. Okay. Okay, so next question ko, dito sabi mo kanina, yung He was in the beginning with God. Yung He doon, sabi mo, yung Ama. So pinapalitan mo ba siya ng ngayon ng berbo o Ama pa rin ang kasakasama ng Diyos? Sino yung He doon? Sino yung kasakasama? Berbo o yung Ama? Sino yung He? Yun ang tanong ko. Okay, gaya nga po ng sinabi ko, kung mayroon man pinatutungkulan doon na... Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, at dyan natatapos ang first cross ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanilang negative first stand ito. Brother Noel Perfecto ng Catholic. 10 minutes bro. Your time start now. Thank you very much mga kapatid. Ito po ulit si Noel Perfecto ng Catholic Church. Thank you so much Brother Joey sa iyong magandang topic. Actually ako ang tumanggap kagad nitong topic na to. It's very interesting to me to say that the verb is not God, So as I've said, the burden of proof would be to the affirmative kay Brother Joey. Bakit? Kasi talagang direct niyang kinontradict ang sinasabi ng Biblia. Direct, kumbaga, sinabi the word was God, sabi niya, no, the word was not God. So, burden of proof sa kanya, sa akin babasahin ko lang spontaneously without thinking critically. It is word for word na talagang letra for letra na mababasa natin ko. So, ibig sabihin, direct contradiction ang sasabihin niya sa talata. Kasi ganito yung mga kapatid, kapag tayo may doktrina, let's say Trinity, oneness, and dapat yung Trinity, yung doctrine natin, hindi natin pinasusunod yung Biblia. Kung hindi, ang doctrine natin is made out of the scripture. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng Biblia, then we could create our doctrine. Hindi natin pasusunurin yung Biblia sa ating doctrine. Yun na nakikita kong problem dito, no? So, basahin muna natin kung ano talaga sinasabi sa John 1:1. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, ibig sabihin, yung word na to, hologos to eh. So, ibig sabihin, this is an identification of a certain person. Hindi siya general, hindi mo siya mapapatungkol sa ibang person, kung hindi doon sa pinatutungkulan ng person. Of course, pinatutungkulan na person dito sa John 1:17, pinangalanan naman Jesus Christ. Sa John 1:18 naman, sinabi naman na siya ay Diyos anak, letra por letra. So yun na nakikita natin dito, yung identification niya is Jesus Christ talaga. Whether Brother Joey likes it or not, talaga nakasulat 'yan. Kasi sabi niya wala talagang sabi niya salungat talaga raw sa Biblia na sabihin na Diyos anak. Well, ang sabi dito sa John 1:18, ang sabi dito, no one has ever seen God, the only Son who is sabi dito, the only Son, God. Sabi dito, no one has ever seen God, the only Son, God. Paano naging salungat sa Biblia yun? Who is at the Father's side has revealed Him. Nandun yung relationship, mga kapatid. So, nandito yung Father, nandito yung Son, meron silang relationship. Kaya tayo natagalan sa ating pagtatanong at hindi tayo mabigyan ng diretsahang sagot kasi masasalungat yung hawak-hawak na aral ni Brother Joey na ating affirmative. No? So, sabi dito, He was in the beginning with God. Ang sagot sa atin ni Brother Joey, yung He dito is Father. Tapos, sino yung God? Hindi niya mapaliwanag kung sino yung kasama talaga ni God. Kung yung berbo o yung Father. Kasi sinasabi niya, iisa. Kasi lumalabas kasi sa isip niya na pag oneness, talagang isang person lang. Yun ang sinasabi niya. At pag sinabi niya mong Trinity, tatlong God. Hindi. Pag sinabi namin Trinity, Brother Joey,
there is only one God. Revealed in 3 persons. Yung revelation na yan is not from the Catholic Church, but from Christ Himself. At yun naman ang sinasampalatayanan natin, Brother Joey. Kaya hindi mo mapaliwanag ko ano yung weed. Pag sinabi mong weed, walang definition ng weed, yung pros, walang definition siya na nagpapatungkol sa self. Ang pag sinabi mong weed is leaning towards to, or yung sa proximal, local proximity. Ibig sabihin ng local proximity, ibig sabihin magkalapit lang tayo. So yun, weed. Well, so I'm eating weed, Brother Joey. So ibig sabihin, I am not Joey, but I am eating with Joey. I'm sharing an activity with you. So yun ang ibig sabihin ng pros, bro. Sabi rin dito, and the word was with God. Letra por letra yan. Yung verbo kasama ni God, kasama niya, and the word was God. Lumalabas tong number 2. Itong verse 2, yung He was in the beginning with God pertains particularly in the word. Yan ang sagot niyan, Brother Joey, para hindi ka nalilito. Hindi ka mahihirapan sa pagsagot mo. Pag sinabi mo, He was in the beginning with God, you could replace the He by verb. And the Word and the Logos was with God in the beginning with God. Yun ang ibig sabihin yan. All things came to be through Him. Yung pag sinabi mong came to be, brother, pag sinabi mong came to be, it pertains to the created beings, created things, lahat yan. So kaya sabi dito, what came to be through Him was life, all things came to be through Him, and without Him, nothing came to be. Tingnan natin sa John 8, tingnan natin kung paano binigyan ni Jesus Christ ng distinction. Himself versus the created being. Ito sa John 8, pag yung sinabi niya dito at nagtatalo sila ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya, ang sabi niya gano'n, Abraham, your father, rejoiced to see my day. He saw it and was glad. So Jesus said to him, you are not, and the Jews said to Jesus, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham. Sabi niya ganon. Ang sagot ni Jesus Christ, makinig tayo mga kapatid. Ito po yung verbo na person of Christ versus yung mga created things. Jesus said to them, Amen, amen. I say to you, before Abraham came to be. Ang category ni Abraham is under came to be. He is a created being. Sabi dito, before Abraham came to be. So, ibig sabihin, yung before doon, meron pang time na hindi existent si Abraham. But before Abraham came to be, I am. Pag sinabi mong I am, bro, yan po ay Diyos na ang ever-existing. Kaya pag sinabi mong I am, di ba, siya, nasa imperfect tense siya. Kasi hindi siya nagpapatungkol ngayon, hindi siya nagpapatungkol na particularly in future, but nagpapatungkol siya, He is ever-existent. So, ibig sabihin, He is always in existence. So, pag sinabi natin you are ever every time you are existing, then papasok tayo doon sa sinabi ni Brother Joey na sabi niya is yung verbo is eternal. Yon. Kaya lang hindi niya matanggap ni Brother Joey na yung verbo, yung logos is a person. Hindi niya matanggap. Kaya yung dito sa personified na sa verse 2 tsaka sa verse 3, all things came to be through Him. Tatanungin na naman natin na yan mamaya. Sino yung Him? Kanina nasa hilan tayo Inatagalan tayo na naubos yung 7 minutes, hindi nasagot ko sino yung He ng malinaw. Mamaya na naman tatanungin natin sa verse 3, sino yung Him? Of course, yung He sa verse 2 at verse 3 na Him ay nagpapatungkol sa one person, which is the verb.
or the Logos. Yon. So sabi ni Jesus Christ dito, before Abraham came to be, I am. So lumalabas, si Jesus Christ, hindi siya sa ilalim sa came to be. Hindi siya one of the creatures, mga kapatid. Ngayon, balikan natin yung John 1:14 ni Brother Joey. Okay, ang bilis, no? So, balikan natin yung gusto ko lang kasi malinaw, no? Sa John 1:14, ang sabi niya dito yung sa genomai. So ibig sabihin was made, so became, so ibig sabihin, sabi niya from nothing to something. That is correct. Pero ang mga kapatid, ang nagpapatungkol dito yung flesh, not the spirit, not the eternal word. Kasi yung eternal word was ever existent. So, yung sabihin, eternal siya. Inamin rin ni Brother Joey kasi sinabi niya, plano ni God is eternal eh. So, ang difference lang namin ni Brother Joey, yung sa kanya, yung verbo ay hindi person, kundi just a plain plan. Pero sa context, sabi niya, mag-ano tayo sa context, sabi dito, all things came to be through Him. Sabihin natin na, all things came to be through the Logos. So, thank you. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang negative first stand. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Brother Joey ng Apostolic Faith, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, Sir Noel. Kanina, kinote mo ang John chapter 8 na sinabi doon, before Abraham was I am. Okay? Which is si Jesus Christ ang nagsasalita dito, tama? Correct. Now, ang tanong ko, ang word na I am, ito din ba ang pagpapakilala ng God the Father sa Old Testament kay Moses? Yes or no? Yes. Oo. Kaya nga, yan nga nagpapatungkol, yan nga ang proof natin, bro, na ang verbo ay tunay na Diyos. Kasi ang sabi niya sa Exodus 3, ang sabi niya ganon, I am had sent me to you, then this is my name forever. So yan ang nagpapatungkol. Bro, yan ang nagsasabi na yung verbo is real God. Okay, next question. Next question. Ano na tayo doon? Clear na tayo doon, no? Next question. Ang Logos ba ay Diyos na nahayag sa laman? Yes or no? Yes, yun ang sabi dito sabi dito sa John 1:1, sabi dito, and the word was God, and sabi naman dito sa verse 14, and the word became flesh and made his dwelling among us, and we saw the glory, his glory, the glory as of the Father's only Son. Hindi yung Father ang nagkatawang tao, kundi yung Son. Yun, sagot natin, bro. Next question. Okay, so sabi mo, ang Logos ay Diyos. Tanong, saan mo kinuha ang definition na ang Logos ay Theos? Pakibigay ng evidence kung saan definition mo kinuha. Yung hindi, teka, pinag-uusapan natin dito Hologos, di ba? Yung sa John 1:1. Natin, affirmative, ano yan? Oo, kung may clarification po si Sir Noel para hindi running time. Kasi Sure. naman po. Opo. Okay, so ano ko muna, clarification, hindi objection. Sige. Ang clarification ko, we're talking about the Hologos in John 1:1. Hindi tayo nag-uusap tungkol just sa Logos lang. Kasi pag sinabing Logos lang, kahit si Heraclitus ng 500 BC, meron na siyang Logos. Okay. Pero we're talking about the Hologos. Yun ang tanong ko. Yun ang clarification ko. Okay. So, Bro Joey, ika-clarify mo ba? Nakuha mo ba yung gusto niyang... Oo, kasi umagri siya eh. Umagri siya sa tanong ko. Ang tanong ko, ang Logos ba ay Diyos na nahayag sa laman? Yes or no? So, sumagot siya, yes. Kaya ang follow-up question ko, so sabi niya, ang Logos ay Diyos. Tanong, saan niya kinuha ang definition na ang Logos ay Theos? Pakibigay ng evidence. So ngayon, iniiba niya na, Mr. Moderator. Okay. So, ganito. Kasi I think sa clarification kasi, Bro Noel, doon lang talaga siya, hanggang doon lang siya. Ngayon, sagutin ko na lang. Sasagutin mo to, bro.
Saan daw yung ano mo doon? Proceed ka, bro Noel. 20 seconds. Mm. Yung question niya, mga kapatid, is very tricky, no? Kasi pag sinabi mo logos, it could be a common noun. Pero pag sinabi mo logos, it pertains to the word of God, you know. So pag sinabi natin word of God dito sa sa Dictionary of Theological Terms by Alan Cairns, ang sabi dito, the logos is in John's question. inspired. Next question. Pwede kong tapusin, Next Brother question. Joey. Next Pwede question. kong tapusin. Okay. Next question Question muna, na bro. po. Okay. So, follow up. Okay. Alam natin na ang logos ay nagmula talaga sa Diyos. So, kung ang logos ay Diyos, sa makatuwid, ang logos na Diyos ay nagmula sa Diyos? Yes or no? Pakiulit, bro. Time stop. Pakiulit lang. Pakiulit lang, bro. Okay. Mm. Okay. Dadandanin ko po. Alam natin na ang logos ay nagmula talaga sa Diyos. So, kung ang logos ay Diyos, sa makatuwid, ang logos na Diyos ay nagmula sa Diyos? Yes or no? Correct. Yes ang sagot natin diyan. Ang sabi dito, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ang sabi dito. Sabi sa verse 18, ang sabi dito, no one has ever seen God, the only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him. So magkasama talaga sila. Yes. Next question. Okay. So, in-affirm mo na ngayon na ang logos ay Diyos at ang pinagmulan ng logos na Diyos ay sa Diyos din. Okay? Correct. Now, ang salita ba ng Diyos na ang salita ba ng Diyos ay Diyos din? So, ibig sabihin, Diyos ang nagplano, Diyos din ang plano. Tama? Base sa iyong pagkaunawa? Yes, base sa teksto ng John 1:1 to John 1:18, correct ka diyan. Oo. Kasi yung sinasabi na divine expression of God, it represents the person of Jesus Christ. Kaya hindi mo maano kanina yung he, hindi mo ma-define kung sino yung he, sino yung him, because that pertains to a person. Nakasulat yan. Let's Next question. sa ating mga reference. Kulang lang tayo sa oras. Okay, premise nakalista, no? Ang nagplano ay Diyos at ang plano ay Diyos din. Ang nagsalita ay Diyos at ang salita ay Diyos din. Okay, so kung ang plano ay Diyos at kung ang nagplano ay Diyos, which is ang God the Father, and then ang plano ay Diyos din, so ilan na ngayon ang Diyos na inyo pong kinikilala? Sa amin, ang kinikilala namin, isa lang ang Diyos. Kaya lang yung Diyos namin has multiple persons. Kaya itong kinikilala naming Diyos ay iisa in three distinct persons. Time stop. Objection, affirmative. Ano yan? Opo, ang objection ko, ang tanong ko po kasi sino? Kapag sinabing sino, may tukoy. Sa Old Testament po kasi meron tukoy eh. Kung sino ang Diyos doon na sinasampalatayanan, which is ang God the Father. Counter objection. Okay. Nagets ko, bro. Okay, wait lang. Okay. Ang ina-analyze ko yung objection ni Brother Joey, ang objection niya patungkol doon sa tanong niya na sino na naghahanap siya ng noun or pangalan. So bro, Noel, meron kang counter objection doon, bro? Yung counter objection ko, hindi ko talaga narinig na sino. Ang pagkakarinig ko, ilan ang Diyos mo? Yun ang tanong niya, hindi sino, ilan. Kahit i-replay natin. Kaya iba yung tanong eh. Okay. Okay. So ganito. Ulitin ko, Mr. Moderator. Okay. I-decide ko muna to, ha. So, ang ipa-clear muna natin kay Brother Joey at i-clear naman niya yung question. Pero magra-run na yung time. So, Bro Joey, pasok mo yung question mo, bro. Okay, sige. Ganito, kung ang nagplano ay Diyos at ang plano ay Diyos din, tanong, sino dito ngayon ang Diyos? Ang nagplano o ang plano? Okay. Sino, no? Iisa lang kasi ang Diyos, bro. Si Yahweh, bro. Kaya sinabi dito sa sasagutin kita dyan sa 1 Corinthians 10:4. Ang sabi doon, yung spiritual rock that accompanied them, bro, is Christ.
sa inyo kasi ang Christ, tao lang eh. Dito, that accompanied the group of Moses. And that Christ, that spiritual rock is Next pertaining to question. Yahweh. Okay, moderator, ilang minutes pa? 1 minute and 30 seconds. Okay, 1 minute and 30 seconds. So, siguro okay na ako doon. So mga kapatid, dyan natatapos ang ating first stage ng ating debate. Shoutout sa halos 40 live viewers natin. At dyan din sa ating YouTube channel mga kapatid. Meron tayong mga iilan na nanonood dyan. Shoutout muna kay Pastor Rean Puentes mga kapatid, Amy Alfonso, Prince Dominic Ogalde mga kapatid. Samahan ko to, Brother Prince. Si Aaron Bonifacio, shoutout sa inyo dyan. At saka si Jeff De La Cruz, ayan yung mga kapatid natin. Si Aaron, okay, nandyan din si Emmy Alfonso, ayan, at si Ron Fernando, ayan. So, The Bread of Soul, nandyan din mga kapatid. Mag-comment lang kayo mga kapatid, ayan, at kung ano yung ano nyo, reaction dito sa debate natin. So again mga kapatid, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa verbo o yung salita, no? So ang affirmative dito ay si Brother Joey na hindi nga daw Diyos ang salita na nahayag sa laman, at negative naman si Brother Noel dito. So dito tayo sa rebuttal stage. Brother Apostolic, 10 minutes again bro. Your time start now. Okay, so malinaw na narinig natin ito para ipapakita ko sa inyo. Okay, ito ang God the Father which is nagplan, okay? And then ito ang logos, ang plano, and then itong God the Father na nagplano, itong plano na ito ay God din. Ngayon, tinanong ko siya kung ilan ang Diyos, at sabi niya, isa lang. Malinaw na sa kanyang kapahayagan, sa kanyang pagkaunawa, dalawa talaga lumalabas na Diyos. Paano naging isa ang Diyos diyan? Samantalang, Diyos ang nagplano, Diyos din ang plano. So, ibig sabihin, separate ito, itong plano na ito, dahil itong plano na ito lang ang nahayag sa laman at hindi ang mismong nagplano. Okay, so, nakikita natin, mga kaibigan, sabi ko nga, palalabasin ko talaga dito yung pagka poly, no? Polygon po kasi ang kinalabasan talaga, more than one is considered as poly. Okay, so kung ang logos ay ang divine, ito bago tayo dumako doon. Dito din sa sa John 8, ikaklaro ko din. Aminado siya, no? Sabi niya na ang pagpapakilala ng God the Father sa Old Testament kay Moses is I am. Yes. Kasi nga according to sabi nga doon, Prin Abraham Genesai Ego Aimi. No, doon sa sinabi ni Jesus Christ, before Abraham was I am. So ibig sabihin, yung I am sa Old Testament ay siyang I am sa New Testament. Okay? So sa kanila kasi, iba ang Diyos Ama at iba din ang Diyos Anak. Okay, ito papaliwanag ko Napunta na tuloy tayo sa sa Godhead, pero pinapaliwanag ko lang dito, pinapakita ko lang dito, okay? So magkaiba sila sa kalagayan, okay? Sa pagiging tinatawag na kalikasan. Kasi nga, ang anak ay ito ay pumapatungkol sa pagiging tao at hindi po sa pagiging Diyos. Okay, kaya nga bumalik siya sa kanyang original na kalagayan noong nawala na, namatay ang flesh. Okay, ngayon, hindi na tayo tatagal. Dako tayo doon sa pinaka-main topic natin. Pinakita ko lamang dito ang kanyang unawa na sumuporta sa ating bilang mga oneness, no? Yung tinatawag na before Abraham was I am. Kasi nga ang pagpapakilala ng God the Father doon is I am kay Moses. Na siyang pakilala din ng ating Panginoong Jesus. Okay, so kung ang logos ay ang divine expression sa makatuwid, hindi ito pumapatungkol sa pagiging Diyos ng logos, no? Kundi ang logos ay pumapatungkol lamang sa idea o kaisipan na sinasalita ng Diyos patungkol sa kahayagan ayon sa laman. Hindi ng kaniyang salita, kundi ng mismong nagsasalita ang nahayag sa laman. Ano ang patunay? Basa tayo sa Matthew chapter 15 verse 23. Dito po siya hindi sumagot ng anumang salita sa kaniya. Okay? Yung word na salita dito. Yung salita dito, ito ay logos. No, kung titignan natin sa Greek G305
6 na ang definition from G3004, something said including the thought, divine expression. Logos din to eh. So ibig bang sabihin, kung nakabasa tayo ng word na nabanggit dito sa Matthew 15:23, na sinasabi sa Greek word is logos, ibig bang sabihin ito ay Diyos din? Dahil ito nga ay logos din? So it's a big no. No? So magbigay tayo ng isa pang konkretong haligi na mas lalong nagpapatibay. No? Sa Mark chapter 2 verse 2, at maraming nagkatipon, ano pat hindi nagkasya, sinabi doon, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. May salita na naman dito eh. So yung salita dito na logos din, no, na sinaysay ng Panginoong Hesus ay hindi Diyos, kundi iyon ay mula sa Diyos, idea, thought, plan, word, divine expression. No? Sa madaling salita, mali ang iniisip ng ating kaibigan, Sir Noel, na ang logos ay naging theos. Kasi yun ang tanong ko kanina eh. No, tapos lumusot siya dun sa sa hope. Okay? So doon sa term na prostonteon, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ibig sabihin yung plano ng Diyos, ang plano ng Diyos sumasa Diyos. Hindi dito lumalabas na ang plano ng Diyos ay Diyos din o ang salita ng Diyos ay Diyos din. Kaya nga sa madaling salita, mali ang iniisip ng ating kaibigan. Dahil sa context ng, marahil sa context ng John 1:1, ay hindi lang talaga na pag-unawaan ng ating kaibigan dahil sa salitang, and the word was God. Kasi ang ating kaibigan ngayon, verbatim, letra for letra kuno. Okay, wala namang problema doon sa talata, hindi naman natin yung pinamamalian. Ang pinamamalian natin dito, mga kaibigan, is yung kanyang unawa. O like for example, ganito pala umanawa si Sir Noel, na kung ang iyong mata ay nagkakasala, lugitin mo. Literal pala yun, nalulugitin niya. Putulin mo ang iyong kamay kung nagiging sanhi ng pagkakasala. Puputulin nga talaga niya yun. So ganun sila umunawa ng Biblia. Sa atin, mga kaibigan, hindi ganun. Kaya nga lumalabas sa kanila, dalawa ang Diyos, ang nagplano at ang nagplano. Okay? So, dito, hindi lang talaga niya ng pag-uunawan dahil sa salitang, and the word was God, kay Theos and Ho, Logos. Okay? Kaya naisip mo agad na ang salita ng Diyos ay Diyos din, na nahayag sa laman. Eh, hindi nga Diyos ang salita ng Diyos eh. Kundi ito ay tinatawag na Logos. Kaya sa John 1:1, Matthew chapter 15:23, and Mark 2:2, Logos, Imra, Dabar. Ibig sabihin, ang lahat ng ito, kasama ng Logos, ay hindi Diyos, kundi divine expression lamang ng nag-iisang tunay na Diyos. Sabi niya, naniniwala kayo na may isang Diyos lang. Eh, ang lumabas ngayon sa paliwanag niyo, nung tinanong ko kayo, dalawa na ang Diyos. Agree pa kayo doon. Ang nagplano at ang plano. O, parehong Diyos. O, tandaan na magkaiba kasi ang Theos sa Logos. Ano? Pag sinabing Logos, nandiyan na ang definition eh. Pag sinabing Theos, yan ay pumapatungkol sa God, sa nagplano. Kapag Logos, ito ang plano. Ang Theos, ito ang nagplano. Oh, it's a very simple. Hindi naman natin kailangan na palalimin pa o anuhin pa, di ba? Although sa John 1:1, ang salitang theon and theos ay parehong noun, but it does not mean that there are two gods here. Hindi pumapatungkol yan sa dalawang Diyos. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. So ayon sa kanyang pag-unawa, dalawa nga talaga ang Diyos, literal na. Hindi po tayo ganun umanawa ng Biblia, mga kaibigan. Kasi nga, ang sisirain niyang talata dito, na sinasabi niya na magkasama kuno ang Diyos, ito lang naman, ang Psalms chapter 86 verse 10, He alone is God. Alone eh. Pag sinabing alone, walang kasama. Oh, yan ang isa sa mga sisirain nilang talata. And Isaiah chapter 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Walang katulad eh. Walang kagaya ang Panginoon, ang Diyos. Kaya nga ang Deuteronomy 6:4, isa din yan sa sinisira nilang talata. Oh, na ini-insist na dalawa talaga ang Diyos. At sinasabi pa na person. Yes, tayo mga kaibigan, naniniwala tayo na mayroon lamang isang persona ang Diyos. Speaking of person, ito ay pumapatungkol sa kahayagan ayon sa laman. Bilang tao ng ating Panginoon. At sabi nga, di ba? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Persona siya ng Diyos na hindi nakikita. Dahil ang Diyos na hindi nakikita ay hindi po persona. Oh,
Ngayon, sasabihin niya, two-person kunoan nandun. Eh, wala nga eh. O, challenge ko kay Sir Noel ngayon. Magbigay ka ng kahit isang mananampalataya na sumampalataya sa sinasabi ninyong Diyos anak sa lumang tipan. Kahit isang mananampalataya lang, magbigay ka. Challenge ko yan. Okay, o, bawal naman dito ang challenge, pero pwede naman assignment. So, yun lang yung yun lang yung sa akin. No? Kaya dito, sa kinote niya na John 8, suportado to sa atin mga oneness eh. Prin Abram Genesai Ego I Me, before Abraham was I am. Yung word na I am, pagpapakilala din yan ng Diyos Ama. Okay? Suportado ito sa atin. Kaya ang logos dito, mga kaibigan, hindi po ito yung tinatawag na Diyos. Diyos ang nagplano, yes. Pero yung plano, hindi po ito pumapatungkol sa Diyos. Kaya nga sinasabi natin na ang Diyos, siya po ay nahayag sa laman sa pamamagitan ng kanyang salita or pagpaplano. Oh, binanggit natin ito kanina sa ating presentation mga kaibigan, no? Na hindi ang salita ang nahayag sa laman. Halimbawa, like for example, itong Bible. Itong Bible na ito, word of God to eh. Salita to ng Diyos. Ang tanong, ito ba ay Diyos din? Oh. 'Di ba? So titignan natin yung unawa sa Biblia. So hindi naman ko sinabi din na ang salita ay Diyos. Ipagpapalagay na natin na ang salita talaga ng Diyos literally ay Diyos din. Maraming ang ibig sabihin eh na salita ng Diyos doon eh. Binanggit ko na kanina. Kaya nga hindi ang salita ang nahayag sa laman, kundi ang mismong nagsasalita ang nahayag sa laman sa pamamagitan ng kaniyang salita, which means divine expression, logos to express himself. Oh, nangyari yun sa Genesis 3:15. Okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative. Brother Noel ng Catholic, 7 minutes. Your time start now. Thank you so much, Brother Rasha, Brother Joey, no? Tanong ko muna kay Brother Joey, ilan person ito nasa John 1:18, ilan persons ang pinapahayag ng talata? Hindi yung paniniwala mo, kundi kung ano yung pinapahayag ng talata. Ilan ang persons dito sa John 1:18? No one has ever seen God but the one and only Son who is himself God. Ilan ang persons dito? Okay. Diyan na sinasabi na walang iba nakakita sa Diyos kundi ang anak. Okay, so isang persona lang diyan, ang pinatutungkulan diyan, kahayagan ayon sa laman ng anak na siya nakakita, na sinasabi nakakita sa ama. Okay, so isang persona lang yan. Mm-mm. Kung isang persona dito ang isang persona lang ang nabasa mo dito at sinasabi yung persona yung anak, sino naman yung closest relationship with the father? Sino naman yung father? Okay, Sir Noel, yung father na, 'di ba, sa Matthew nandoon yung tinig. So yun yung father, yung divine nature, yung divinity ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung kumbaga sa John 10:30, I and my Father are one, indwelling yun. Nasa katawan yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi, ang Ama ay nasa akin. Next okay, question. tinatanggap mo dito na sa Greek ng only Son who is himself God is monogenes theos. Tinatanggap mo, yes or no? Okay, yes or no? Yes, wala naman akong problema sa Wala naman akong problema sa talata, kahit pa i-translate mo yan sa iba't ibang mga salin, sa Greek word, sa Hebrew. Wala akong problema dyan. Ang problema dito is yung unawa. So yun yung tinututulan ko, yung inyong literal na pagkaunawa. Next question. Okay, yung sinabi mo na tinatanggap mo na yung monogenes theos dito, tinatanggap mo yung nakasulat na monogenes theos dito. Ito bang monogenes theos dito nagpapatungkol sa anak o sa ama? Categorical po. Anak or ama? Okay, pumapatungkol yan sa ama, sa nag-iisang Diyos. Kahayagan naman ayon sa laman, tinawag na anak. Hindi yan pumapatungkol sa dalawang separate being na mayroong ama at mayroong anak. Speaking of mono, okay, nag-iisa lang. So nag-iisa lang, ang pinatutungkulan dyan is ang Diyos. Okay. Itong verbo na divine expression, plan, di ba? So ang tanong ko dito, identification ba to ni
Jesus Christ. Ni Jesus Christ. Identification ba siya? Siya ba yan? Identity ba sila? Yes or no? Categorical. Yes, plano kasi yan ng Diyos patungkol doon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hain at handog ay hindi mo ibig na dapat isang katawan ang inihanda mo. Yung sinabi niyang inihanda mo, yun yung plano ng Diyos. Okay? Kaya nga yung Espiritu ng God the Father, sumasa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Sino yung Christ? Yung laman o yung Diyos? Sino yung Christ? Sino yung Kristo? Yung laman o yung Diyos? Ayun tao, syempre. Kasi nga, ang ibig sabihin ng Christ, the Anointed One, ang Diyos, kapag sinabi mong ang Christ ay Diyos, ibig sabihin ba ang Diyos ninyo ina-anoint? Diyos ang nag-anoint, hindi Diyos ang ina-anoint. Next question. Perfect, okay. Dito tayo sa 1 Corinthians 10:4. Tinatanggap mo dito na ang spiritual rock that followed them, yung them doon is yung grupo nila Moses, that rock was Christ. Tinatanggap mo, yes or no? Walang problema, tinatanggap ko yan, talata yan sinabi yan Pero ang pagkaunawa, yun ang tinututulan ko. Next question. Okay, so tinatanggap mo na pag sinabing Kristo ay hindi lang nagpapatungkol sa laman dahil nung time na to, wala pa sa laman si Kristo, yung panahon ni Moses. Yes or no? Categorical yan, bro, yes or no? Yes, wala pa sa Old Testament, wala pa talagang Kristo doon kasi nga pag sinabing Kristo, the Anointed One, kahayagan ito ayon sa laman. Ibig sabihin, represent itong bato na ito bilang si Kristo. Hindi lang naman yun maging ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Si Kristo din yun. Next question. Okay. Sinabi mo, ano ba talaga ang stand mo? Si Christ ba nasa Old Testament na o wala sa Old Testament? Categorical. Ano ba talaga? Kasi dalawa yung sagot mo. Kanina tinanggap mo. Ngayon, sinabi mo wala pa talaga si Kristo. So, tinatanong kita ngayon, ilinaw mo sa ating audience kung si Christ ba ay nasa Old Testament na, yes or no? Ang sinasabi ko, si Christ, okay, yes or no? Okay. Yung tanong mo, Sir Noel, kung si Kristo ba ay nasa Old Testament na, sagot ko, no. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko kanina, hindi pa existido ang anak doon sa Old Testament. Wala nang Diyos anak Wala nang sumampalataya doon kahit isa man na palataya sa Diyos anak Oh. Ang Kristo, nahayag yan sa Galatians 4:4. Okay, next question. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 10, dito lang tayo, no? Sabi dito, and all of, sabi ni Paul, I don't want you to be unaware or I don't want you to be ignorant. Ayoko kayong maging mangmang. And all of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink, for they drink from a spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Pinaniniwalaan mo ba na si Christ spiritually nandoon na kasama nila Moses? Yes or no? Okay. Ang pinaniniwalaan ko, wala pang Diyos anak doon. Si Kristo, kung ang sinasabi mo si Kristo, wala nang Kristo sa Old Testament Sa New Testament, nahayag ang Kristo. Kasi nga kahayagan ayon sa laman, the Anointed One, kung sasabihin mo na ang Kristo nasa Old Testament na, ang ibig sabihin ng Kristo, the Anointed One, ibig sabihin ang Diyos ina-anoint? Hindi. Hindi ganun. Okay, tapos na? So, yes bro, 7 minutes time. So, dako tayo sa rebuttal ng ating negative din, Brother Noel. Bro, medyo nagde-delay na naman yung camera mo. Balik ako? Bro. Okay, shoutout po na mga kapatid. Pastor Rayan Puentes, Sis Grace Barrios, I hope, okay. Okay ka na, Sister Ron Fernando, shoutout sa iyo. Kay Aaron Bonifacio, ayan. So, dito na tayo mga kapatid sa rebuttal din ng ating negative. By the way, mga kapatid, nasa live tayo ngayon ng Lasha TV, isang neutral platform mga kapatid, kung saan dito nag-uusap ang mga pangrelihiyon na usapin, at nandito na nga ang ating mga kaibigan sa topic na pag-uusapan nila na hindi Diyos ang salita
na nahayag sa laman. Yung kaninang sumasagot ay si Brother Joey, yung ating affirmative, at yung magpapahayag ngayon, bibigyan ko ng 10 minutes sa kanyang rebuttal. Brother Noel Perfecto, bilang Catholic mga kapatid, bilang negative sa topic ngayon. Your time start now. Okay, thank you so much, Brother Rasha. Thank you so much, Brother Joey. Medyo sharp ang ano natin ngayon, ang rebuttal natin ngayon. Kasi meron din ako narinig na ad hom, yung mga word na kuno, ad hom yun eh. So, medyo sharp. Kasi pag sinabi ng pinahayag ng Biblia that the word was God, that is period. You know, so kapag inano natin yan, sinabi, no, scripture is wrong, the word is not God, then we are acting as direct rebelling. That is an act of the direct rebellion against the Most High. Sinabi ni God, the word was God, sinabi ni rin ni God, kasi words of God to eh. Kahit sinulat to ni St. John, it's inspired word of God. Maniwala tayo. Sabi niya, and the word was with God, kasama pros. Pag sinabi nating pros, meron siyang intimate or close relationship between each other. Kaya kanina pinapa-define natin ano ba ibig sabihin ng pros. Walang pros na nagpapatungkol sa self. Iba na ang word kapag self. Pag pros is leaning towards to or local proximity, ibig sabihin magkasama kayo. So yun ang ibig sabihin doon. So kaya sinasabi ko, Brother Joey, nasa iyo yung burden of proof. And so far, wala pa ikaw na proof sa amin. Lahat self is interpretation. Inaantay ko sana meron kang reference from a theologian, reference from scholars. Ay napaka malaking bagay yan. Huwag natin mamalitin mga scholars natin. Kasi even sa translations natin, Brother Joey, we need scholars to translate our Bible. So ibig sabihin, we are almost dependent with our school masters, yung mga scholars natin. Importante sila, bro eh. Kasi ako, kung scholars lang, isang damakmak ang ibabato ko dito. Kaya lang kulang yung oras natin para tayong nasa marathon eh. Pabilisan tayo, siyempre kulang yung oras natin. Pero kung scholars lang, ito eh, mga ano to eh, mga Protestants to eh. Hindi naman to Catholic, hindi lang Catholic ang ano ko, ang mga sources ko. So, eto mga kapatid, eto napakalinaw, no? Mag-pause muna tayo. Ang sabi niya, ang Christ is nagpapatungkol lang sa laman. At lagi niya sinasabi, wala pa nga Diyos anak sa Old Testament eh. I mean, very defensive eh. Very defensive, no? Pero iba yung pinapahayag ni Brother Joey sa pinapahayag ni San Pablo at ni San Juan. Magkaiba sila. Magkaiba ang pinapahayag ni Brother Joey sa pinapahayag ng Biblia. Ito ang sabi, makinig po tayo, no? Sa 1 Corinthians 10, directly kinontradict niya si Pablo. Ito ang revelation ni Pablo. I do not want you to be unaware. Sa ibang sa salin, I don't want you to be ignorant. So ibig sabihin, ayoko kayo maging ignorante. You have to know this truth. Yun ang sinasabi ni St. Paul. Brothers, that our ancestors, yung ancestors nila is pertaining to the people of the Old Testament. Ang sinasabi ni Brother Joey, wala pa raw si Kristo sa Old Testament. Ito naman sinasabi ni St. Paul, we're all under the cloud and all passed through the sea, and all of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food and all drank the same spiritual rock. Remember, the word spiritual nasa original Greek siya. Hindi siya literal rock, hindi siya literal drink, pero hindi siya literal food, hindi siya literal drink, but ang sinasabi ito is spiritual drink. For they drank from a spiritual rock. Remember sa Deuteronomy 32, God, the rock is God. Diba? That followed them. So mayroong activity, action word, followed, and in past tense, that followed them, and that rock was Christ. So
pinapahayag ni San Pablo, mga kapatid, na si Kristo ay nag-exist na from the Old Testament. Yun ang challenge niya sa akin eh. Pero ano nangyari, bro? Brother Joey, kinontradict mo to, bro. Yung Christ dito, bro, pertains to the Spirit of Christ, His existence, His pre-existence. So, ibig sabihin, yung Christ, identity ng Christ is not only pertaining to the flesh, pero nagkaroon ng hypostatic union nung nagkaroon ng incarnation. Actually, sabi niya sa bro, sa John 2, sa John 2 at saka sa John, John 2, John 4, yung sulat ni yung epistles ni John, ang mga antichrist, bro, is hindi sila naniniwala sa incarnation. So, pag sinabi mong incarnation, nagkatawang tao. From something to something. Hindi siya from nothing to something. So, yun ang difference. Kaya yung sa John 1:14, nagpapatungkol siya, is ginomai na sinabi mo, bro, is nagpapatungkol sa flesh. Hindi create yung spirit niya during that time. So ang create yan that came to be yung flesh lang, bro. By the time nahayag naman, by the time na nag-flesh siya, nahayag yung Son of God. Yung Son of God or God the Son, bro. Na ayaw mo. Parang allergic ka dun eh. Sabi the one and only Son, So, yun ang sinabi. Yun ang pinahayag dito. Ituloy ko pa sa 1 Corinthians 10. Punta tayo sa verse 9. Sabi dito, let us not test Christ. Ito let us not test Christ as some of them did and suffered death by serpents. Kailan to? Some of them did, past tense to, na tines nila si Christ nung sa Old Testament, bro. Dito yan sa Numbers, bro, sa 21, Numbers 21, sa verse 6, then the Lord, yung Lord dito is Yahweh. So pinatutunayan dito ni St. Paul na si Christ, siya rin si Yahweh do sa Old Testament. Then the Lord sent venomous snakes among them. They beat the people and many Israelites died. Bro, eto Christ to, bro. Ang sabi dito, do not tempt Christ. Let us not test Christ as some of them did. Nakita mo dito, bro, nandun na si Christ sa Old Testament. Actually, sa Hebrews, malilimutin lang ako sa verses, bro. Yung challenge mo sa akin, kung nanampalataya ba sila Moses kay Christ. Actually, ang sinabi sa Hebrews, I think Hebrews 11 or Hebrews 12, ang sabi doon, yung pananampalataya ni Moses, hindi niya sinalang-alang yung kanyang sarili dahil sa pamamagitan ni Kristo. So may pananampalataya si Moses kay Kristo bilang Kristo. And that is distinct from God the Father, bro. Ito bro, ito yung matindi sa latag mo do sa tanungan natin kanina. Tinanong kita, ilan ang person sa John 1:18? Malinaw na sagot mo sa akin, isa lang. That is pagpipikit mata na lang yan, Brother Joey. Ang sabi dito, no one has ever seen God but the one and only Son who is Himself God. Siya mismo ay Diyos. Is in closest relationship with the Father has made Him known. Pag may relationship, there are more than two persons, brother. May relationship eh. Closest relationship, there is the Father, there is the Son. That is not what we call one person. Those are two persons of one God. Kasi bakit one God? Hindi naman sinabi dito another God eh. Ang sinabi, who is Himself God. So ibig sabihin, yung Godhead dito or yung Godhood nila or yung pagka-Diyos nila ay iisa, one being but multiple person. Ang sabi dito, no one has ever seen. Inulit pa yan sa John 6. John 6, brother, puntahan natin. Sa John 6, inulit ni Kristo. Salita mismo ni Kristo to as a first person. John 6:46. Ang sabi niya dito,
Kasi itong prologue, pahayag ni Juan, salaysay niya. Pero ito, sabi niya dito, no one has seen the Father except the one who is from God. Nanggaling siya, bro, eh. Hindi siya, only he has seen the Father. Ganun din sa, ganun din ang pahayag niya sa John 6:38, bro. Ang sabi niya, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Two persons, one who's sender and one who is being sent. Ay, salamat, bro. Bitin ulit tayo. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Joey ng Apostolic Faith, 7 minutes. Your time start now. Okay, premise lang po, no? Paglilinaw po, walang ad hom. Ano po, maybe nasa pagkaunawa na lang po, gaya ng sinabi ni Sir Noel ad hom. Yeah. Okay, so ano lang, friendly sharing. Yeah. Unang tanong, Sir Noel. Yes. Oo. Meron ba akong sinabi na binabaliwala ko ang mga sinasabi ng mga Bible scholar? May sinabi ba ako o wala? Kung may sinabi ka na binabaliwala mo, wala kang sinabi. Ang sinasabi ko lang is wala kang ni binigyan na isang reference na kumbaga yung pagpapahayag or interpretation is the same as your interpretation. Yun lang yung sinasabi ko. Yung pagkasabi ko kanina binabaliwala is general, not pertaining to you per se. Okay. So, itong pinapaliwanag ko mula pa kanina sa presentation, ang word na Imra, Dabar, and Logos, ito ba ay sinasang-ayunan ng mga Bible scholar? Yes or no? Hindi naman po nila yes po. Wala naman silang hindi pagsasang-ayon diyan na nakasulat 'yan. Pag sinabi nating logon or logos, depende sa identification. Kasi pag sinabi nating hologos, this is John 1:1, it pertains to a particular person which is Christ. Pero pag sinabi natin sa yung sinabi mo sa Matthew 15:23 at Mark 2:2, ang interpretation nila doon is small letter W. Ibig sabihin hindi siya person. Common noun siya, bro. Hindi siya proper noun. So, ibig sabihin, ayon sa iyong unawa, ang plano pala ay person, yes or no? Plano siya, yes. Dito doon sa particularly, yes, ang sagot ko diyan, no? Particularly sa John 1:1, yung sinasabi nating divine expression, divine plan, reason, di ba? Yan ang sinasabi doon. He is a person. Kaya nga sabi niya, he is in the beginning with God. Ang sabi niya, all things came to be through him. Yung him na yon is a personal pronoun. Kaya person siya, bro. Hypostasis. Okay. Sino sa mga Bible scholar ang nagpapahayag patungkol sa sinasabi mo na ang plan ay person? Ito. Bibigyan kita ng isang example. Bigyan mo lang ako ng time. Wag mo akong putulin. Ang tanong ko sino? Si Alan Kearns. Wag mo akong putulin, bro, babasahan kita, no? Sabi dito, the logos in John's inspired writings. Okay. Putol eh. Unless na gusto mo akong ituloy. Gusto mo ituloy ko. Okay. Sa sharing natin yan sa platform. Okay. So, dito sa sinabi mo, sabi mo, ang Kristo ay nasa Old Testament na. Okay? Tanong, agree ka ba na ang Kristo ito ay ang the anointed one? Yes or no? Hindi ko naintindihan yung last phrase. Time stop muna. Pakiulit lang. Hindi ko naintindihan yung last phrase. Naniniwala ba? Okay. Ang sabi mo kasi na ang Kristo ay nasa Old Testament na. Kristo ha? Yes. Christ. Okay. Yes. So ibig bang sabihin noon ang Kristo dito sa Old Testament, ibig sabihin ito 'di ba yung the anointed one. Ibig sabihin itong Kristo sa Old Testament in-anoint? Yes or no?
Yes, anointed siya from the beginning. Kaya nga sabi sa Revelation, bro, he was slain from the foundations of the world. He was anointed. And this anointing, bro, hindi literal kasi yung anointing ng king kanila David, pero sa kanya spiritual anointing. Nakasulat, that rock was the Christ, ang sabi dito. Past tense, no? Yun yung nasa ancestors question. nila. Old Testament. Ayon ba sa iyong pagkaunawa, ang bato na iyon mismo ay ang Kristo? Yes or no? Sabi dito, bro, no, yung pag sinabi mo yung bato sa Horeb, no. Kasi literal rock yun, bro. Ang sabi dito, malinaw doon sa pahayag ko kanina, is kasama sa Greek, translation, na meron spiritual rock. Spiritual rock. That pertains to God, Yahweh. Yeah. Next So question. sa madaling salita, ang talata na ibinigay mo ay sa New Testament at ito ay kapahayagan ni Pablo at hindi kapahayagan ni Moses. Yes or no? Yes! Yes! Okay. Kaya tamang-tama yan. Pahayag nga ni Pablo, dahil si Pablo ang ating apostol, bilang mga hintil, ang sabi niya, I do not want you to be unaware. Ayoko kayong maging mangmang sa bagay na ito. Sabi niya gano'n. Kaya hindi tayo mangmang kasi nakikilala natin si Kristo mula sa Old Testament. Kasa that followed them. Yung them doon is grupo ni Moses, Next question. brother. So sa makatuwid, dahil sa New Testament ito pinahayag ni Pablo, ibig sabihin ito ay figurative. Tama? No, not necessarily. Ang sabi niya dito, that our ancestors were all under the cloud and all passed through the sea. Ang sabi naman dito sa hindi to figurative, literal to. Ang sabi dito sa sa Exodus 13:21, and Yahweh was going before them by day in column of cloud to lead them on the way, and the night in a column of fire to give light to them to go by day and night. That is literal, Okay, bro. next question. Okay, next question. So, nakapagbigay ka na ba sa akin ng isang mananampalataya sa Old Testament na sumampalataya sa Diyos Anak? Kasi yan ang sinasabi. Yes, kaya lang hindi ko maalala, bro, yung verse natin nasa Hebrews 10, bro, na yung si Moses, bro, na nampalataya sa kay Kristo, bro. Nanampalataya sa kay Kristo. Hindi ko lang maalala yung verse. Mauubos yung time natin, hindi ko mahahanap siya, bro. Sa okay lang ba, assignment na lang yan? Sige. Okay, ano, bro? So doon sa ipinapahayag mo na talagang ini-insist mo na ang Diyos ay ang plano, ang Diyos ay nagplano at ang Diyos din ang plano. So, ang Diyos ba mayroon bang pinagmulan? Ayon sa inyong pananampalataya, yes or no? No, wala po. Wala pong pinagmulan ng Diyos. Oo. Ang Diyos kasi is ever existence, kaya ang sabi ni Jesus Christ, hindi siya kasama doon sa came to be. Before Abraham came to be, I am. So ibig sabihin, sinasabi niya, wala akong pinagmulan, pero si Abraham, meron siyang pinagmulan before came to be. Okay. Binigyan niya yung distinction, bro. Ang Diyos ba, ang logos ba na Diyos, ito ba ay nagmula sa Diyos? Base sa kanina kasi sinabi mo, oo eh. Yes. So, ibig sabihin ba, itong plano na Diyos? Okay. Sagutin ko yan, bro. Time na, bro. So, dyan natatapos ang second part ng ating debate. At dito na tayo sa final conclusion, mga bro. Shoutout pala muna kay Pastor Rian Puentes nandyan, kay August Magnus, sa ating mga kapatid dyan, kay Brother Anthony Dumag, ayan, shoutout sa inyo dyan, kay Daniel Borella ng Rangers of God, kay Paharon Anahaw, ayan, shoutout sa inyo dyan, at kay Ren Yang May, ayan, congrats. At ito, meron kasi silang napag-usapan, mga bro. Meron kasi nagtatanong kasi bakit hindi ko binabasa. Meron silang kasunduan, mga kapatid, na hindi tayo magbabasa ngayon, mga kapatid. Puro pa shoutout lang, ha. So, tuloy-tuloy tayo, mga bro. Dito tayo sa final conclusion. At mauna dito si Brother Noel, 5 minutes bilang negative sa topic na ang hindi Diyos ang salita na nahayag sa laman. So,
So Brother Noel ng Catholic, your time start now. Maraming salamat Brother Rasha, Brother Joey, no. Mga kapatid, ito po ang ating conclusion. Napakalinaw po ng conclusion natin. Hindi po niya natindigan na yung topic na inilagay niya na ang berbo ay hindi Diyos. Hindi po niya napatumba ang nakasulat sa Biblia. Bakit ko po sinasabi to? Kasi yung sinasabi niya kailangan ng unawa. Pero yung unawa na binibigay natin sa kanya is napakalinaw na si Kristo ay nasa lumang tipan na. Yun ang pinapahayag ni Pablo unless na papahayag niya na nagsisinungaling si Pablo. Dinadala tayo ni Brother Joey, ating mahal na kapatid yan, sa metaphorical. Metaphor daw to. But this is not metaphor, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti, no? Kasi sa conclusion, gusto kong magkaroon ng tuldok tayo na ang berbo ay Diyos. Berbo ay Diyos. At ito ay patungkol kay Kristo. John 1:17, pinangalanan Jesus Christ. Sa John 1:18, sinabi doon, meron silang perfect relationship, the closest relationship, yung Son and Father. Kaya nakakita lang sa Father yung Son because who is Himself God, monogenes Theos. Mali na naman yung nasabi ni Brother Joey, yung monogenes Theos nagpapatungkol sa Ama, kundi nagpapatungkol by context sa anak. Kasi yun nakasulat sa Greek. Kahit sa Papyrus 66 at 75, Brother Joey, kung yan ang mga oldest manuscript, bro, na nagpapatungkol yung monogenes Theos doon sa verbo, doon sa Son, the Son. Bigyan natin ng malinaw na tuldok ito na ang Kristo, bro, nag-exist siya from all eternity. Pag sinabi mo, okay, si Christ nanggaling sa Diyos, yes, nasa theology namin yan. It is the eternal generation of the Son. So, ibig sabihin, eternal generation of the Son, yung generation is nung Son is from all eternity. There was no point in time that Son and the Father did not exist. Yun yung theology natin, bro. Basahin natin, mga kapatid, itong nakasulat dito sa 1 Corinthians 10 na nagkagulo-gulo ang stand ni Brother Joey dahil hindi niya mapaniwalaan ang Biblia. Hindi niya napaniwalaan na yung nakasulat doon na verbo ay Diyos, hindi rin niya paniwalaan na si Kristo ay nasa Old Testament. Ang sabi dito, I don't want you to be unaware, brothers, that our ancestors, yung ancestors nito, ito yung church in the wilderness. Acts 7 na pinapahayag ni Saint Stephen. So, church in the wilderness, sabi niya, and all passed through the sea. All our ancestors were all under clouds, and all passed through the sea, and all of them were baptized into Moses. So, ito yung grupo ni Moses. All ate, kumain, past tense, same spiritual food, no? And all spiritual drink, same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them. Meron action word. Meron itong spiritual rock na to is may action word. So, ibig sabihin, meron siyang paggaganap. And it's so happened, it was followed them. So, ibig sabihin, past tense. Kasi yun yung sa Old Testament. And that rock was Christ. And this is the revelation for the New Testament for all believers. This is a revelation for Christians that Christ did not just exist 2,000 years ago, but He exists from all eternity. So, saan natin mababasa na literal talaga ito na sumasubaybay si Christ sa kanila? Si Christ, He is Himself Yahweh. Sabi, Exodus 13:21, and Yahweh was going before them by day in a column of a cloud to lead them on the way, and by night in column of fire to give light to them to go by day and night. So, ibig sabihin, si Yahweh or si Christ sa New Testament, siya ang nagbibigay ng gabay at liwanag dito sa grupo ni Moses. Ganito rin sa verse 9, ang sabi dito, do not let us not test Christ, or let us not tempt Christ, ang sabi dito. Dito sa
Numbers 21, ang sabi dito, and the Lord, which is Yahweh, sent venomous snakes among them. They beat the people and many Israelites died. So nandoon na si Christ, mga kapatid. Kaya itong verbo na to is distinct person from the Father. Kaya nga sabi na, and the Word was with God. Thank you so much. God bless po. Okay, at syempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative apostolic faith sa kanyang patutunayan na hindi Diyos ang salita na nahayag sa laman. Your time start now, bro. Okay, thank you, Mr. Moderator. Una sa lahat, talagang hindi talaga natin stand na ang salita ng Diyos ay Diyos din kasi ganito talaga ang kalalabasan ay kagaya sa kaniyang unawa na God and plan at ang plan ay God din. Tapos, sasabihin niya na meron lamang iisang Diyos. Okay, so ano na to kumbaga, more than one, ito yung sinasabi ko na poly. And then sinasabi niya rin kanina na mali daw ang aking pagsagot about doon sa monogenes theos. Siguro hindi niya lang naunawaan yon dahil nga ang pinatutungkulan ko doon is ang ama, a father, na nahayag ayon sa kahayagan sa laman. O hindi niya na hindi niya nakuha yung pinaka-essence doon. Dahil nga ang kapag sinabi mo monogenes theos, ito yung ito yung kaisa-isang ipinanganak. Okay? Kauna-unahang ipinanganak. At ito kapag sinabi nating the word mono pertaining to God, ibig sabihin meron lamang tayo nag-iisang Diyos. Hindi ito tinatawag na dalawang Diyos. Okay, gaya ng lumabas kanina sa kanya pagpapaliwanag. And then doon naman sa ito naka-note ko sa akin eh. Doon naman sa rock na sinasabi niya about kay sa kapahayagan ni Pablo, ini-insist niya kasi na binabaliwala daw natin ang sulat ni Paul at saka ni John. Okay. Doon pala sa presentation na ipaliwanag na natin na talagang wala tayong wala tayong binabaliwala doon sa sulat ni John. Lahat yun inaagrihan natin. Ang binabaliwala natin dito is yung kanyang pagkaunawa gaya nga ng lumabas sa ating presentation. Okay? Kaya nga dito, masabi niya ang rock daw ay hindi daw literal na yun ay Christ. And then sabi niya naman, ang Christ naman ay literal na nandoon. So, ibig sabihin, ang Christ pala doon ay spirit. Okay? So, doon sa Old Testament, wala naman siya naipakita na talata na pumapatungkol sa Kristo na existido na. Okay? Kasi nga, wala naman talaga siya maipapakita sa atin na sinampalatayanan dito ang Kristo. Okay, balik tayo doon sa ating topic. Doon sa sinabi ko na pinaliwanag ko ang patungkol sa iba't ibang uri ng salita ng Diyos at kasama na dito ang logos, ito ay pumapatungkol sa divine expression. Kaya nga ito yung mga haligi na itinayo natin, bagay na hindi na buwal ng ating kaibigan na si Sir Noel, no? Kumbaga, dinako niya tayo doon sa Bible scholar, pero agree naman siya na ito ay sinasang-ayunan ng mga Bible scholar, ang ating mga stand. Okay? So gaya nga na sinabi ko, wala tayong hinihindian o tinututulan sa talata, pero hindi tayo sobrang literal na umunawa pag tayo ay magbabasa ng Biblia. Sa kanila kasi, masyadong napaka-literal ang kanilang pagkaunawa, kaya lumabas ang dalawang Diyos. Okay, salungat ito sa sinasabi nga ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Okay, so napakarami ng mga talata sa Old Testament ang kanilang sisirain dahil lamang sa logos na hindi nila maunawaan na ito ay ipinagpapalagay nila sa kanilang sentidong kaunawaan na ito daw kuno ay Diyos. Okay, so malinaw mga kaibigan na ang logos po, ito po ay hindi theos. Iba po ang pakahulugan ng theos sa logos. Okay, hindi kailanman naging theos ang logos. So yan ang dapat natin maunawaan. Kung ang definition ng logos ay plan, thought, divine expression, mananatili yan na plan, thought, and divine expression, word or verbo. Okay, mananatili yan dyan. Hindi yan kailanman magiging theos, kundi ang theos, yun ang pinagmula ng logos. So pinakita ko na sa ating illustration para hindi kayo malito kasi nga marami sa mga gaya nga, mga Trinity na kaunawaan na para sumuporta ko ang John 1:1 sa kanilang doktrina. Okay? So, niliteral nga nila, para nga naman daw ko tatlong persona.
So, tandaan po natin, ang espiritu po ay hindi po yung person, una sa lahat. Kaya nga, tinitindigan natin dito na meron lamang isang persona ang Diyos, kahayagan ayon sa laman, dahil nga si Hesus Kristo, siya ang tunay na persona ng Diyos na nakilala ng lahat sapagkat siya nga ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. No? Kung persona ang Diyos, ang spirit, kung ito ay persona, bakit hindi ito nakilala ng mga tao as a person? Bakit kailangan niya pa na mag-manifest in the flesh? Okay, so ito yung isa sa mga talata na sinisira at kaunawaan na naiiba. Okay, thank you. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang debate natin between Apostolic Faith and Roman Catholic Church sa katuuhan ni Brother Joey Sulayaw and Brother Noel Perfecto. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng mga manonood at makakapanood pa nito. At kung meron kayong gustong i-endorso or meron kayong kung ano yung mga ginagawa ninyo, pwede nyong sabihin dito. At Bro Joey, mauna ka bro. Salamat bro. Okay, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa tagpong ito na tayo po ay idinako sa isang maginoong pagtatalakayan sa kanyang salita. At maraming salamat din sa ating minamahal na kaibigan, kay Sir Noel. Ayan. Talagang sharing lang. Alam naman natin na ang taong ito ay mabait. Ayan. At ganun din naman si Brother Russia ng moderator. Ayan, maraming salamat sa iyo, Go, at sa lahat po ng umantabay. Mga kaibigan, sa mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-promote ang aking online ministry na commission. Marami po tayong mapapanood dyan about the Gospel of Christ. Iba-iba pa. At ganoon din naman sa ating online evangelism. Marami po tayo commission online evangelism, face-to-face evangelism, at ganoon din po sa ating YouTube channel ng Commission TV. So, please don't forget to subscribe at supportahan po natin ang gawain para sa ating Panginoon. Again, maraming salamat po, Sir Noel. Salamat din, Brother Rasha. Thank you and God bless po sa inyo. Okay, at syempre, Bro Noel, pasalamat din bro. Yes. Una-una ko pasasalamatan si Brother Joey at sa maganda niyang yung topic at sa magandang talakayan namin. At talagang aralan lang, walang personalan. So, napakasaya. At inimbitahan ko rin si Brother Joey na mag-approach sa Gates of Truth. Yun po nandun po natin makikita yung tunay mga aral of course sa ating mahal na simbahan Catholic Church. At maraming salamat dito sa Russia TV, Brother Russia. Thank you sa time mo at sa pagtsatsaga sa amin. Sa lahat ng audience na nakinig, maraming salamat. Sana po meron po tayong natutunan dahil kung wala po tayong mapupulot dito, parang nag-ingay lang kami, lang kami. So, sana po meron po tayong napulot na katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pag-aabang at pakikinig dyan. At maraming salamat sa Panginoon natin at siya ay sobrang mahabagin sa atin. Abangan niyo po yung ilalabas nating duet song ko na Doble Cara, It's Me. Okay, so Russia TV din mga kapatid, gusto magpasalamat sa lahat ng sponsor at lahat ng sumusuporta dito mga kapatid. Kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito. Nandito si Brother Joey ng Apostolic Faith. At nandito din si Brother Noel ng Roman Catholic Church mga kapatid. At kung gusto niyo akong gabitin as a mediator sa inyong pag-uusap, pwede niyo akong i-PM at ipaparating ko sa kanila kung ano man yung inyong mga hamon. At please, paki-follow na din yung kanilang mga, kung ano man yung ginagawa nila mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 na. Na 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 na